Mga Kawikaan, 15 kabanata. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalaala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa daing ng matuwid siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa matuwid ay lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalaala. Kung paanong ang Sheol ay hayag kay Yahweh. Ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ang palalo ay ayaw mapagsasabihan at hindi lalapit sa taong may kaalaman. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may hilahil ay waribang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng masama ay batbat ng kahirapan, ngunit ang walang dalamhati ay masaya araw-araw. Mas mabuti na ang mahirap na may takot sa Diyos kaysa mayamang panay ang hirap ng loob. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kadustaan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Ang daan ng matuwid ay paakyat sa buhay, at hindi papalusong sa Siyol na parusahan. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tirahan ng babaeng balo ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid
kung ano ang sasabihin. Ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinakikinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa iba at ang mabuting balita ay may dulot na ligaya. Ang marunong makinig sa paalaala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa saway, ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman, at ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan.